Hindi po natin isinusulong ang paglabag sa karapatan ng kabataan. Hindi po natin gagawin yan. Pero hindi na rin po natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa katotohanang may mga kabataang kayang magplano at magsagawa ng kahindik-hindik na krimen. Marinig nawa ng ating mga kinatawan dito ang hinagpis ng mga biktima, ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay, naway mabuksan ang ating kamalayan sa usaping juvenile justice. Senator, may mga katanungan lang po kami. Bakit po ba natin gustong babaan ang age of criminal responsibility? Lilinawin muna natin. Ang aking panukala ay babaan ang age of criminal responsibility para lang doon sa heinous crimes. Tulad ng parricide, murder, rape, at yung iba pa. Kung hindi naman heinous crime, 15 years old pa rin ang conditional age of criminal responsibility. Kasi ano yan naobserbahan ko kasi yan, na dumadami na talaga ang batang edad na 10 years old pataas ang nasasangkot sa karumal-dumal na krimen. Kung ganito na kalala ang krimen, para sa akin, hindi na maituturing na bata ang gumawa. At dapat panagutin na naayon sa batas. May datos na po ba tayo kung gaano karaming bata po ang nasasangkot sa krimen? Ayon sa kay PNP Chief Albayalde nung panahon niya, kay General Oscar Albayalde. Meron ng 12,000 na bata ang nasangkot sa krimen mula 2016. Maaring tumaas na ito sigurado ngayon bilang ang tagal na nun. Sa ngayon, wala kaming datos. Pero siyempre, alam naman natin talaga na meron talagang nasasangkot sa karumal-dumal na krimen. At marami-rami na rin namang naibalita, di ba? Sa social media, makikita nyo. Katulad nga nung speech ko nung August 13. Ako ay talagang naniniwala na kahit isa o dalawa lang na insidente yan, ay nararapat pa rin imulat na natin ang isipan natin sa panukala. Dahil bawat buhay na nakikitil o bawat dangal na nababahiran ay kinakailangang bigyan ng hustisya. Pero Senator, hindi po ba masyadong mababa ang 10 years old na minimum age of criminal responsibility? Bakit po ba 10 years old? Di naman ito kasi parang naisip lang namin. Ito ay mula sa obserbasyon na bumaba na talaga ang edad ng mga nasasangkot sa krimen. At ang iba pa nga karumal-dumal. Meron po dyan 8 taong gulang nasangkot na sa panggagahasa ng kapwa niya bata. Karamihan mga edad na mas mababa sa 15 anyos na siyang kasalukuyan nating threshold sa pagdetermina ng discernment. Paano mga bata ngayon maaga nang na-expose kung ano-anong content. Mga kabataan ngayon isipin niyo sa madaling access nila sa social media at ibang mga website pa. Kaya para po sa akin, maaga nang dumadating ang discernment. Kaya nila nagagawa yung mga malalang krimen. Senator, paano po ba napili ang mga krimen na itinuring bilang heinous crimes sa inyong panukala? Ang mga heinous crimes po na nakalista sa ating panukala ay nagmula po yan sa Section 20-A ng 2013 na amyenda po sa Juvenile Justice and Welfare Act na itinuturing na serious crimes. Sa halip po sana na intervention lang, yung intensive intervention ng tugon at edad na 12 years old hanggang 15 years old lang ang masasakop ng probisyong iyon, layunin po ng ating panukala na ibaba sa 10 years old ang edad ng pananagutan. At ang mapapatunayang nagkasala ay mapapanagot ng naaayon sa karampatang parusa ng nagawang krimen. Pero sir, sinasabi po ng mga eksperto na hindi pa fully develop ang brain functions ng mga bata sa mababang edad, kaya hindi maaring masabi na meron na silang discernment.
Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Nako, alam mo, batid ko yung mga ganitong opinyon ng mga eksperto. Kaya nga ang aking panukala ay para lamang sa mga heinous crimes. Dahil nais ko din pong maintindihan kung bakit po ba may mga nasa murang edad na nakakagawa ng ganitong masyadong mabibigat na krimen. Nauunawaan ko po ang kanilang mga opinyon Siyempre, base din po yan sa mga pag-aaral. Pero, kailangan din po natin itong ibangga sa kasulukuyang realidad. Alam niyo po, mapakarami na pong mga barangay captain ang lumapit sa atin dito po sa Senado na sila po ang nagpahayag ng suporta dahil bilang mga unang takbuhan sa mga barangay, nakikita po nila At sang-ayon po sila sa realidad na marami na talagang kabataang nasasangkot sa karumal-dumal na krimen. Ibig sabihin, Senator, may mga 10 years old na po na maaaring makulong sa selda? Kung mapapatunayang guilty sa krimen, ay opo. Sa halip po na intervention na lamang, ay maaari po sila talagang ikulong. Para po sa akin, ang krimeng ito ay masyadong mabigat at hindi dapat palampasin. Kaya ang nagkasala ay hindi dapat ituring na isang batang nagkamali lamang. Kailangan siyang mapanagot para naman kahit paano po ay maibsan ang sakit na nararamdaman ng biktima at ng kanyang pamilya. Sa akin pong pananaw, hindi po sapat ng danyos na lamang ang ipantatapat natin sa buhay na nawala o sa dangal na nabahiran. Nako, nakakatakot po pala, Senator. So makakasama po ba nila sa kulungan yung mga tinatawag pong hardened criminals? Depende pa yan kung paano ito ipatutupad ng mga kinauukulan. Siyempre, bukas naman po tayo sa kahit anong amyenda. Ito po ay panukala pa lamang bilang pagtugon doon sa kahilingan ng taong bayan. Sa pagbubukas po ng pagdinig niyan, kung saan ay maaaring matalakay po ang paksang ito, siyempre po masinsinan po ang gagawin diyan. Ako doon po naman ay bukas din sa mga amyenda upang maglagay ng safeguard sa proseso ng pag-uusig hanggang pagkakabilanggo. Dahil ganito po ang nabasa namin, nakalakaran din sa ibang bansa. Halimbawa po sa pagkakaroon po ng youth court sa United Kingdom, mga youth detention centers at iba pa. Sir, ano po ba ang edad ng kriminal na pananagutan sa ibang mga bansa? Halimbawa po, sa nabanggit ninyong UK, mayroon bang nasa edad 10 taong gulang din? Alam mo, katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman to hulaan. Ginawa din kami ng pagsasaliksik. Ang minimum age of criminal responsibility sa mga ibang bansa, 7 years old nga. Hanggang 16 years old. Isipin mo yun, 7 taong gulang hanggang 16. At meron din namang 10 years old. Ayon sa mga datos po yan na nakalap namin. Hindi po ito hula. Ang mga bansang Australia at United Kingdom ay merong minimum age of criminal responsibility na 10 taong gulang. At sa ASEAN naman, ayon sa isang 2023 report, ang Malaysia, Singapore, Thailand, ang age of criminal responsibility ay 10 taong gulang. Diyan po sa Myanmar at Brunei pa nga po, ang minimum age of criminal responsibility ay 7 years old. Sen, sa ilalim ng panukala, magkakaroon po ba tayo ng paglabag sa mga obligasyon natin bilang signatory ng UN Convention on the Rights of the Child? Napakagandang tanong. Tumpak po yan. Siyempre po, nauunawaan po natin yan, na tayo po, ang Pilipinas, ay lumagda sa nasabing convention. At suportado ko po ang pagprotekta sa karapatan ng mga bata. Bata. Kahit ng mga children in conflict with the law. Ang akin lang po, ibang usapan, ang heinous crimes. Ang karumal-dumal na krimen. Dapat po magkaroon ng ibang paraan
sa pagtrato sa mga kasong ganito. Nais ko lang din pong i-point out na kahit po yung mga bansang nabanggit ko kanina na may minimum age of criminal responsibility na 10 taong gulang ay mga signatory din po sa UNCRC. At sa pagkakabasa nga po namin, sa kanila walang distinction kung ano yung nagawang krimen po, kung petty man to o heinous. Sa atin po, sa ating panukala, heinous crimes lang po. Bale, kung sakali pong maipasa ito, mapapatawan po ba ng parusa ang mga 10 years old pataas na mahahatulang guilty sa heinous crime? Hindi na intervention lang? Pero kung hindi naman heinous crime ang kasalanan, yung dating patakaran pa rin po ba? Tama? Opo, tama po. Kuhang-kuha po ninyo. Kasi po, ang mga krimeng ito ay masyado pong mabigat at hindi dapat palampasin. Gayunpaman, kahit tungkol po ito sa pagpaparusa, po ay umaasa na magkakaroon din po ito ng preventive na epekto. Ang mga magulang po ay dapat maging mas mapagmatyag sa pag-aalaga at paggabay sa kanilang mga anak. Bantayan po nila at turuang maigi ng pagpapakatao ang kanilang mga anak. Nang sa gayon po, ay hindi po sila makasakit ng iba. Bilang panghuli po, Senator, ano po ang panawagan niyo para sa panukalang batas na ito? Alam mo, Iha, sa totoo lang, hindi ko panawagan ito Panawagan ito ng taong bayan. Sila po ang humihingi nito. Kami po ay bilang mambabatas, reaksyon lang po namin ito sa hinihingi ng taong bayan. Sapagkat napakahalaga po nito. Sa panahon po ngayon, hinihingi po natin sa ating mga kasamang mambabatas, hindi lamang po dito sa mataas na kapulungan, kung hindi pati po sa malaking kapulungan, na yung ating pong mga paa ay idapo natin sa lupa. Kailangan alam po natin kung ano yung kinakatakot noong 80% ng ating mga kababayan. At ito po yun. Ang ating pong mga kabataan ay unti-unti nang nahuhulog sa isang bagay na dapat natin silang sagipin. At yun po ay nagkakaroon na po sila ng mga pagkakasala na maituturing pong karumal-dumal na krimen. At tayo po bilang mga mambabatas ang inaasahan ng taong bayan na pipigil kung saan po patungo yung ating kabataan na matinding kasamaan, pagsubok po sa kanila. Wala naman pong ibang tutugon nito kundi tayo. At tayo po dapat bilang mga mabatas ay pag-usapan po natin ito. Huwag po natin itong baliwalain. Huwag po natin itong idribol. Huwag po natin itong itago. Dahil ito po ay isang realidad na ngayon. Mga mahal kong mambabatas, hindi na po ito biro. Ito po ay kinakatakutan na ng ating mga kababayan. Huwag po nating hayaan yung mga kabataan natin ay maging normal na ito. Hindi po normal ang magkaroon ng mga rape, murder para sa mga tinuturing po nating bata. Kung tayo po talaga ay titindig bilang mambabatas, ipasa po natin ito. Handa po kaming tanggapin ang inyong mga amenda. Hindi po kami magiging balakid o magiging parang sinasaklawan namin ng dating batas. Hindi po. Kami po ay inyong kapartner. Maraming salamat.